Bahagi po sa ipinapahayag natin bilang mga Kristiyano ay ang paniniwala na mayroong iisang Diyos pero mayroong tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Pero sa kanila pong tatlo, mukha yata pong tayo ay pamilyar na pamilyar sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nababasa natin ito halimbawa sa Ebanghelyo. Kahit papaano po ay pamilyar din tayo sa Ama. Kasi madalas po, yung creation ay attributed sa Ama. Bagamat nang nilikha ng Diyos ang mundo, present yung banal na santatlo. Pero ang hindi po natin kilala among the three ay ang Holy Spirit. Kilala po ba natin kung sino ang Espiritu Santo bilang pangatlong persona ng Santissima Trinidad? O baka naman po masyado na tayong pamilyar dun sa salitang Holy Spirit na kung saan hindi na tayo naglalaan ng panahon para kilalanin siya. Sa isang banda po mahirap na makilala ang Holy Spirit kasi katulad po ng ipapahayag natin sa ating pananampalataya when we profess our faith, sinasabi po doon that the Holy Spirit proceeds with the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified. Na kung saan po ang Espiritu Santo ay palaging gumagalaw, kumikilos kasama ng Ama at ng Anak. Kaya nga po, para bagang hindi natin pansin yung paggalaw ng Espiritu Santo, hindi natin siya kilala. Ang pinakang famous po na image ng Holy Spirit sa atin ay yung kalapati. Dahil nung bininyagan si Kristo sa Ilog Jordan, ang sabi doon, bumaba at napuspos si Kristo ng Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Maliban po doon, wala na tayong ipapang-alam about the Holy Spirit. Yung pong Spirit, o yung Holy Spirit ay nanggaling po sa salita na ruwa. Salitang Griego na ruwa, na ang ibig sabihin po ay breath, hininga. Kaya po ang Espiritu Santo ay masasabi natin na hininga ng Diyos. Halimbawa po, nung pong sa aklat ng Henesis, nung likhain niya ang langit at lupa, ang sabi po sa aklat ng Henesis, wala pang form ang mundo, at nung sinabi ng Diyos na likhain natin ang langit at lupa, biglang umihip ang isang malakas na hangin kung saan nagkaroon ng lupa at nahati ito sa tubig. Isang malakas na hangin. Nung pong nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi po sa aklat ng Henesis, hiningahan ng Diyos ang tao at ipinagkaloob ang kanyang Espiritu. Na yung pong Espiritu Santo ay hininga ng Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, di ba, pag may namatay, sinasabi natin na yung taong yun ay nalagutan ng hininga. Nalagutan ng hininga, kaya siya ay namatay. That the spirit departed from the earthly body of that person. Pero, sino po ba talaga ang Espiritu Santo? Karamihan po sa atin ay bininyagan nung tayo po ay mga babies pa lamang. Meron po ba ditong bininyagan, nagkaroon ng adult baptism? Ibig sabihin, bininyagan siya nung siya ay mga nasa grade school, high school. Mayroon po? Wala. So lahat tayo bininyagan na mga babies. At nung pong tayo bininyagan, during the anointing, kung saan yung pong pari ay lalagyan ng krus
sa noo yung bata gamit ang banal na langis, yung pong batang bininyagan ay pinuspos at nilukuban ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin po nito, ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya nga po ang tawag sa ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. This body na mayroon tayo ay templo ng Espiritu Santo. At dahil ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo, dapat itong katawan na ito ay pangalagaan at respetuhin. Anumang pag-abuso sa katawan na mayroon tayo ay paglapastangan sa Espiritu Santo. Paano pong inaabuso? Yung pong sa sobrang dami ng pangangailangan na mayroon tayo, trabaho na tayo ng trabaho. Na tipong ayaw na nating magpahinga. At kaya nga ang paraan ng katawan to communicate to us na napapagod na siya o kaya naman nahihirapan na siya pag tayo ay nagkaroon na ng mga sakit. Pag tayo ay sinipuna, inubo, nilagnat, it's a way of the body to communicate to us that there is something wrong, that this body is abused already. At kaya nga po yung katawan ng tao ay dapat pangalagaan, dapat igalang, dapat respetuhin. At dahil po dito, papaano ko po ba tinitingnan ang aking kapwa-tao? Tinitingnan ko ba ang aking kapwa-tao bilang aking kapwa o bilang aking gamit? Kasi kung ang katawan ng taong kaharap ko ay templo ng Espiritu Santo, ibig sabihin, titingnan ko ang taong kaharap ko na mayroong dignidad at dangal bilang isang tao, hindi bilang isang gamit. At ganito po yung ating karanasan bilang tao, di po ba? Kaya nga ang daming hugot sa Facebook, Isa sa mga hugot halimbawa sa Facebook, nandyan ka lang nung sagana pa ako. Nung hirap na ako, nasaan ka na? O kaya naman mga hugot sa Facebook, nung nangungutang ka, ang bait-bait mo pa. Ngayong sinisingil kita, di na kita makita. At ito po'y tanong, kung ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo, papaano po ito tinitingnan? Papaano po ito ginagamit? Ito po yung dahilan kung bakit po halimbawa, the act of love between man and woman ay dapat ginagawa after marriage, not before marriage. Bakit? Kasi tinitingnan ko yung tao na to bilang may dignidad, hindi bilang isang gamit na gagawin ko lamang dahil may pangangailangan ang aking katawan. At ihaharap ko siya sa altar ng malinis dahil nirerespeto ko siya bilang isang tao. Dahil ang kanyang katawan ay iniingatan ko dahil nakatira sa kanyang katawan ang Espiritu Santo. Ganon din po, inaasahan dahil nga po taglay natin ang Espiritu Santo sa ating buhay, inaasahan po na tayo ay makikiisa sa misyon ni Kristo. Nung pong tayo'y bininyagan, nilukuban tayo at pinuspos ng banal na Espiritu. Kaso nga lang po, hindi pa naman natin alam. Wala pa naman tayong muwang, wala pa tayong malay nung tayo'y bininyagan. Kaya nga po, ibinigay ng simbahan ang ikalawang sakramento, ang sakramento ng kumpil. Na kung saan, kinukumpilan yung bata dun sa edad kung saan mayroon na siyang kakayahang umunawa, may kakayahan na siyang sumaksi at magsabuhay ng kanyang pananampalataya. Natatandaan po ninyo nung kayo kinumpilan?
ang sabi doon, sinampal kayo ng obispo. Nasampal po kayo? Hindi. Pero ito pong simbolo ng paghawak ng kamay ng obispo sa ating pagdampi, sa ating pisngi, ay parang sinasabing, hoy, gumising ka na. Panahon na ito para isabuhay mo ang iyong pananampalataya. O di po ba sa totoong buhay ganun? Pag mayroon kayong kausap tapos tulala, subukan yung sampalin, gising yan. No. Pero sinasabi na panahon na ito para sumaksi ka sa iyong pananampalataya dahil taglay mo ang Espiritu Santo, dahil pinagkalooban ka ng Espiritu Santo ng iba't ibang regalo. Kaya nga po sabi sa second reading, many the works, many the gifts, but there is only one Spirit and Lord. At sabi ni San Pablo, ang simbahan ay katulad ng iba't ibang katawan na mayroon ang tao na ang bawat isa sa atin ay nirigaluhan ng Espiritu Santo nung tayo'y bininyagan na dapat nating gamitin para sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kung ikaw ay abogado, na binigyan ka ng isang regalo ng pagiging abogado, God is expecting you na sumaksi laban sa hindi makatarungang bagay. Na dapat sana ikaw ay naninindigan para sa mga may hirap, mga walang boses at tinatanggalan ng karapatan sa ating pamayanan. Ikaw na niregaluhan ng Diyos sa iyong profesyon na ganyan, ay inaasahan ng Diyos na papanig sa katarungan sa kung ano ang tama at totoo. Kung ikaw ay isang guro, inaasahan ng Diyos, taglay ang regalo ng Espiritu Santo bilang isang guro, nakatulong ng bawat pamilya, tuturuan mo ang bawat bata na lumaki at lumago hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang responsableng mamamayan at bilang isang mabuting Kristiyano. Kung ikaw ay isang magulang, taglay ang regalo ng Espiritu Santo, inaasahan ng Diyos na mula sa pamilyang Kristiyano, uusbong ang mabubuting magulang, ang mabubuting pari at madre, ang mabubuting mamamayan. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng regalo ng Espiritu Santo. At kaya nga po ang tanong siguro, have we discovered the gifts of the Spirit dun po sa aking buhay? Katulad po ng katawan, ang bawat isa po sa atin ay mahalagang bahagi ng simbahan. Hindi po pwede na sabihin nung halimbawa nung puso o nung kamay, puwet ka lang. No? Insignificant ka kasi nakatago ka. Puwet lang kita. O subukan ninyo yung puwet na yan, hindi bumukas ng 2 linggo. Sino pong doktor dito? No? Anong mangyayari sa atin pag hindi bumukas yung puwet na yan ng 2 linggo? Anong mangyayari sa atin? Patay. Kasi malalaso ng buo nating katawan. Kasi yung dumi, dadaloy na kasama ng ating dugo. Sabi mo, puwet lang, di ako bubukas 2 weeks. Bahala ka dyan. So hindi po pwedeng sabihin na because ito lamang ikaw, you are insignificant, and therefore hindi ka ganun kahalaga. Pero ang sabi ng Panginoon, ang bawat miyembro ng kanyang simbahan ay mahalaga. Kaya nga po, mandami nating ministry sa simbahan. Mayroon tayong lectors and commentators, may nanay, mayroong sakristan, mayroong choir. Dahil iba't iba po ang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko to sa mga sakristan, salamat na lang, nagsakristan kayo. Kasi kung kayo'y nag-choir, lahat kayo second voice. Buti na lang sakristan. O kaya subukan ninyo yung lay minister. Sila na ang lector and commentator, lay minister, PPC president, collector, greeter, ewan ko lang kung ano mangyari pagkatapos ng misa sa mga lay minister. Kulang na lang
magi kayong si Father Ray. Pero hindi po pwede dahil may kanya-kanya tayong regalo. Mayroon tayong kanya-kanyang paraan ng paglilingkod. O mayroon po tayong kanya-kanyang paraan para sumaksi sa pagmamahal ng Diyos. Hindi nyo rin po kailangan na maging miyembro ng different religious groups ng simbahan. Minsan po ang inyong suporta at pagmamahal sa simbahan ay sapat na bilang pagsaksi sa pagmamahal ng Diyos. Pag binasa niyo po halimbawa ang mga letters of St. Paul, si St. Paul po mayroong mga benefactors. Hindi po sila member ng kahit anong religious group, but they faithfully support. These benefactors faithfully support the work of evangelization of St. Paul. Kaya nga very grateful to St. Paul, dahil sa tulong nila patuloy na lumalaganap ang ebanghelyo at ang mabuting balita. Pero mayroon pong sikreto, papaano tayo sasaksi? The Spirit is always praying with us. The Spirit is always taking us closer to God. At dahil dito, ang sikreto para ganap nating maisabuhay ang ating tawag bilang mga Kristiyano, magamit ang ating mga regalo, ay kung tayo ay konektado sa Diyos. Dahil alam po natin that there are always voices, different voices competing with the voice of God. At ang tanong po dito, naririnig pa po ba natin ang tinig ng Espiritu Santo sa ating buhay? Kaya nga po, kailangan ng isang malalim at personal na koneksyon sa Diyos. Dahil ang atin pong intensyon ay gawin kung ano ang kalooban ng Espiritu Santo sa ating buhay. As Saint Ignatius said, not all good things, not all inspiration comes from God. Kaya nga po, inaanyayahan tayo ngayong Pentecost na palalimin ang ating koneksyon, ang ating relasyon sa Espiritu Santo. Makakagawa lamang po tayo ng kabutihan at sasaksi lang tayo sa ating pananampalataya if we are able to hear always the voice of the Spirit. Amen.